Pag hindi kayo makakuha, hindi ko gagawin. Yung pa sumilit na lang dito. Tapos sabihin ninyo kain. Ayan na. Kung gusto mo talaga. Kasi bukas, sa social media na kayo. No? Pamaman ninyo na yung mga nagtatago dyan, matagal na nawala sa probinsya. Tapos tinataguan si Mrs. o si Mr. So baka makita kayo dyan. Di bali, ano ko naman yan? I-edit ko naman yan. No? Para hindi ka na makita si Mrs. No? Pero kung nakita, wala kang magawa eh. Sabihin mo na mahal, actually, matagal na ako nawala dyan sa probinsya, nandito na ako ngayon. Paumanhin nyo na. No? Hindi naman talaga ako nagtatago, naghanap na ng trabaho. Wala makikita ang trabaho sa Pilipinas, dito sa Manila, kasi hirap talaga. Akala ko dito sa Manila, madali maka-apply ng trabaho. Hindi pala sobrang gulo dito ngayon. Puro na lang rally. Puro na lang rally. Wala nang ma-apply ng trabaho. Eh baka madamay pa kami kaya nag-apply na ako sa abroad. No? At least, malayo ka na sa Pilipinas. Kasi sa abroad ka na. Tama? Oo. Yan ang sabihin nyo. Ano na kayo? Tawag ito. Mag-comments na lang kayo sa YouTube mamaya. Yung YouTube channel na yun, mayroon nagmamayari dyan. Sabi niya, pag itutukan na lang. Kasi pagkatapos niyan, i-upload ko yan. No? So ngayon, mas maganda, nabanggit naman ni Mr. Bong kanina, kung sino ang speaker, no? Nabanggit na. Ako daw yung nakakapo sa likuran. No? Ako ngayon. Okay. Parang maginaw eh. Nagusot kasi ito. Medyo, pag nalabihan na likod ko, parang nakaramdam ko ng parang uubuhin ako, kaya iniiwasan ko na agad na hindi ako uubuhin. Pasensya na pa. Hindi ko mahilig sa gusot. Hindi na plansa. Importante yung magaga, no? Okay. At least, ngayon, kasi naka-duty ako kagabi siya. Sa barangay. Tanod. Tanod, sabi ni ko. Kung nga, tanod pasaway. Pero natado mong tanod siya. Hindi naman. Hindi. Kasi sa buhok, no? Malamang sa buhok, hindi tanod. Pero natado sa mukha, oh. Maraming ngayon. Okay, magpakilala na ako. Pakilala na ako yung Mr. Bong kanina. Pero magpapakilala, uli ako para mas maganda malinaw. At hindi niya binanggit ang apelido ko kasi dapat kunin niya rin ang apelido ko, no? Gusto mo, address pa eh. Ma'am, gusto mo malaman address ko? Secret. Ma'am, saan ka umuwi? Laon ka. Laon yun, malayo yun. Ma'am, tanungin mo ako saan ako umuwi. Sa bahay ko. Kaya pag sumunod din sa ano. Okay ako pala, ano? May bullpen ba? May bullpen? Concentrate lang ha. Okay. Kasi pag binanggit ko ang pangalan ko, dapat sulat. Yung mas pala tayo, sulat yun. Hindi ka tulad yung speaker. Saglit na sabihin ang pangalan. Tapos, hindi na alam. Hindi na agad sinusundan pa. Ulit-ulit. Okay, pangalan ko ito. Problema, nagpapakilala na ako. Hindi pa din isulat ang pangalan ko ni isang litra, hindi ko naman isulat-sulat. Bakit? Ano kaya mayroon? Okay, ito ang pangalan ko. Try natin kung may sulat nyo. Pangalan ko ba gawin sa Santa Rosa, nagpunsa na namin pa. Mag-release na ngayon, nandito po kami ulit natanong si Sam, at kayo nandito kami dahil sa napakang mga services para sa inyo. Ang iba nagtatanong si Sam, ano naman ang mga services niya? Ang lagi kong sagot naman ay ganito. Mamaya, hindi mo nalaman, ang buong bitay sa akin, pagbabalik. Mabilis ako magsalita siya, mabilis. Mabilis, no? Okay, ano gusto mo? Mabilisan o matagalan? Sabi ko, mabilisan kasi para makawin agad. Ikaw, ano gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilis. Mabilis din. Okay, para makawin agad. Pero sagot na isa dito nung kapo, sabi gusto ko, matagalan. Kasi kung matagalan, talagang fail niya. Kung ano, ang nagpag-usapan dito sa Pidos, no? Dahil fail niya, may natutunan siya paglabas dito, no? Kaya, may natutunan, pag nag-exam ako, may isagot ka, no? Regarding sa ang exam ko kanina, sa nilecture ni Mr. Bo,
No? Kaya mag-exam ako ng 150 items, ang passing score is 145, 149. No? Ang tanong, may sagot kaya? Ah, may natutunan doon. Mayroon naman. Oh, exam tayo. Paano kung walang may sagot? So, hindi pasado. Dahil hindi pasado, ibig sabihin, walang certificate. No? Di ba rin? Hindi na ako mag-exam. Okay. Pag-usapan naman yan eh. O ngayon, ganito. Ganito. No? Sabi nung nandiyan akong speaker na nanghuli ng illegal recruitment. Tumawag na kayo. Kasama mo. Ha? Kasama mo yun. Tinawagan rin. Nandiyan ako yung nanghuli ng illegal recruitment. Lumabas ka na dyan. Naghalata yata. Ngayon, ganito. Halatado ba, sir? Okay. Tuloy-tuloy, no? Pangalan ko Sam Carvajosa. Sa probinsya, ang pangalan ko Samuel. No? Ngayon, pagdating ng Manila, ginawa ko lang Sam. Para kung team level up. Di ba? Yung puso na yun ngayon, iba na binabaliktad ang pangalan eh, no? Kaya nung magka-problema sa labas sa bansa, salit madaling matrace, yung location, hindi na natin trace. Dahil hindi na natin trace, ang tawag nun, missing. No, at large. Hindi na makita ng pamilya at ng agency nagpaalis. Kaya bakit? Pinaligtad ang pangalan, may Facebook, pinaligtad ang pangalan ng hirap i-trace. Okay lang sana kung pinaligtad ang pangalan, kung hindi binago yung profile pic, na ginawa pang aso at panda. Panda nandun. Hindi ba hinapat talaga, no? Pinaligtad na, binago pang profile pic. Tao na, ginawa pa. Oo, tao na, nagiging ano pa, ano. Okay, ganito. Kaya, Sam ma'am, pangalan ko, Sam. Okay? Carvajosa. May number din po ako. Hanapin ko 0948-79970 at 0963-535-480. Okay, mamaya na yan. Okay, madala. Pero, kanina nag-picture kayo dyan. No? May pinicturean kayo dyan kanina, mga numbers, no? No, anong purpose nun? Ha? Pag nagka-problema, just in case of emergency, may matatawagan kayo, no? Ang tanong, sigurado ko pa pag tinawagan nyo yung mga pinicturean nyo dyan kanina, ay may sasagot sa inyo. Ma, okay, basta maniwala, picture ka ng picture, hindi mo naman alam kung sino taong may hawak ng mga number na yun, tama? Nagmumukha ka ng ano, ha? Thank you. Nagmumukha ka ng thank you. Okay. May antok wala? Wala. No? May gutom wala? Marami. Pero paglamas mo dito, busog ka rin ng ano, hangin. Okay. Kilala tong pilos na to. Kilala na to pagdating sa speaker. No? Yung business kaya namin yung silip din eh. Lahat ng mga pilos, daming pilos dito. Kasi dati wala pa yan sila. Ako yung nasa servisyo na. Wala pa itong mga pilos, nasa servisyo na ako. No? Kaya sinisilip nila ako dyan. Bakit? Wala, kaiba to. No? Wala kang may problema, nawawala. Wala talaga problema, nawawala. Yung walang problema. Okay na ba sa'yo? Hawit ko ang ano ko. Ng girlfriend. Ako tumulong sa tatay niya. Sa kaso sa DRC. Nabayaran yung tatay niya ng 750,000. Ang kaso nanalo year 2001, nakarating sa akin 2005. Yung abogado pala, nakakubra ng 50 mil doon sa respondent. Inakyat ko ng exicom. Nang inakyat ko, pinasok ko ang bahay ng abogado doon sa Quezon City. Sa Gaya-Gaya, Quezon City. Sabi ko, ituro mo ang mukha ng abogado mong paglabas sa tinuro katong mong paglabas. Tinuro sa akin siya ko. Sabi ko, ikaw pala attorney ang kumuha ng pera. No? Doon sa exicom, kaya hindi na ituloy ang pag-release ng pera na 750,000. Nakipagtulungan, nang makipagtulungan, inakyat ko ang Congress, pati ni Larcy. Pangatlong inakyat ko, Senate. Bakit? Sino ang boss ng tatay niya? Tinanggal sa trabaho. Isang retired na general. Sino ang retired na general? Asawa. Miriam Santiago Defensor. Kaya inakyat ko ang Senate, kabayaran ng 750,000. Nung mabayaran, sa sobrang tuwa, nagpapasalamat. Sabi ni Susan, maraming salamat. Hindi pinag-servisyo mo. Noon, pinapamirinda kita, hindi ka naman tumatanggap. Pinainom kita ng buko juice, hindi ka uminom, umagang-umaga. Sabi ko tama. Kaya pag uminom ako ng buko juice, umagang-umaga, nakasma ako. Mamamatay ako kaya hindi. Pero sa sobrang tuwa, mga sir, sabi niya sa akin,
Dahil mabait kami si Sean, ibigay ko na lang sa iyo yung anak ko. Kaya binigay sa akin, ma. Nakawin ko parang Bombay lang siya. Kasi edad mo rin, kung saan ko lang 23, 25 din siya, no? Yeah. So ngayon, kaya pag may balak si tatay mo, humingi ng tulong, no, huwag mong pingin ng tulong sa akin. Ibigay ko rin sa akin. Hindi ako nang wala sa topic, ha? Sir, kamusta mo sa akin? Okay na. Nag-usap na kayo dun sa ano. Okay na. Kilala ko nila. Hoy! Tuloy-tuloy. Yan. Bisa sa bakit na nakikita mo yan ang trabaho. Kaya ako nandito just in case of emergency. Masaya ang usapan, maganda ang usapan, more on encouragement. Mr. Bong, pagdating sa part ko, more on discouragement. Kaya dapat, habang ako'y nagtay dito, no? Habang ako'y may sasabihin sa inyo, dapat pakinggan niya ng mabuti. Bakit? Napakalaga ito para sa inyo. Iba, yung part ni Mr. Bong is part ko. Yung part ko, hindi niya part. Signatory siya ng either certificate, signatory din ako. Accredited, kasi editor ng UWA, accredited din ako. Kaya ako natin sa part ko, welfare assistance. Iba to. No? Hindi ko sila kasali dito, kaya ako nandito. Ngayon, magtatanong lang, sino mga first timers? Taas yung mga kamay, first timer. Taas yung mga kamay. Thank you, marami. Exabroad. Taas yung mga kamay. 5 na lang ang Exabroad. Alas lahat first timer. Kahapon, nasa 70 ang tao dito. Sino ang ex-abroad? Isa na lang ang tumaas ng kamay. Halos lahat mga first timer. No? Sabi ko, hindi pa kayo magtataka. Bakit isa na lang ang bumabalik? Sabi ko, ano? Tinanong ko ang tanong, tuloy pa ba kayo? Hindi. Sabi niya, tuloy pa ba? Kaya alam ko tinatanong, pag nagkaroon tuloy hindi, dapat ang sagot niyo, sabi ko, ang sagot niyo, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. Kasi pag memorize mo yan, tuloy ang laban, walang susuko, walang atrasan. So pag memorize mo yan, tuwing tanong ko, tuloy o hindi, wala nang exam. Mag-exam mo tayo, hindi na. Hindi na. Tuloy hindi. Tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atras. Parang marami. Ganun na sigaw dito kahapon. Kaya 9 minutes, 1 hour lang, 1,000 views agad. Okay, mapanoodin mo yan. Okay, yun, tuloy talaga. So, kamusta? Tuloy ang laban. Walang susuko. Ready na ba kayo? Ready na? First timer, pagpamanin nyo na. Pagtatanong ako sa mga isa-abroad, isigaw nyo yung totoong pangyayari, totoong naramdaman mo. Buhay ko yan. Isigaw nyo ang sagot. Either masarap lang o hindi. Isa-abroad, masarap buhay o OFW hindi. Hindi. First timer. Mas marami ang sumagot na hindi. Yung sumagot na masarap, isa lang. Ikaw yun. Ay, ikaw yun, man. Okay, talaga. Pero, naranasan niyo ba? Yung sobrang hirap na buhay, sobrang hirap, sobrang sakit, pero sobrang sarap. Naranasan niyo ba yun? Hindi ba? Mga naranasan niyo. As OFW. Opo. Kasi okay naman ang naging work ko sa Saudi. Nurse po kayo, ma'am. Doktor ako sa Oh, Saudi. doctor. Yan ang gusto ko. Very humble. Kasi kaya, well, but okay yan. Accommodation, libre lahat. Basta Pero hindi- alaga. Thank you, ma'am. Pero hindi latado na doktor ka. Mhm. Pag simple lang pero may dating, pero alam ko doktor. Yan ang gusto ko sa mga doktor. Humble, na? Kasi mayroon sa Tracy, hindi siya humble. Yeah. Ano, ako doktor dito. Ang sagot ko naman, ayan. Writer ako. Kasi, hindi siya mag-upload. Kahawak ko sa mga pasyon. Kaya nung kaiba yung doktor kaiba, sino kaiba talaga, humble siya makita. Sa tingin ko parang sa mata, alam ko na doktor siya. Okay. Humble siya. Eh dapat humble tayo. Lalo na ang hawak mo ay ikaw talaga pagtikas ng buhay. No? Dapat humble ko talaga. Kasi pag masungit ka,
No? Pagharap ka lang ng pasyente, si patay na gano'n pasyente. Nagpuring init. Halip ang sakit, ano lang, diabetic. Heart attack agad. Okay. Yan. Kasi siya, parang wala ka na sa topic. Hindi. Nasa topic pa rin ako. Hindi ako nawala. Kasi ang topic ko, more on realities. No? Yung totoong nangyari sa labas ng bansa. No? Yung akala mo, nandito ka ngayon, okay ka. Paglabas mo dito, akala mo, okay ka mamaya, kasi may certificate ka na, tama? Kasi may certificate ka na. Kasi sabi ni ba, sa abroad naman ako paulit-ulit lang to. Oo nga, sinabi mo lang, paulit-ulit, pero maraming pagbabago taon-taon na dapat mong malaman. Kaya sabi na ko, PIDOS is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first time, pero maging sa mga ex-abroad. Kasi bakit? Pag alis mo ngayon, itong taon, year 2025, may pagbabago naman, ay nasa labas ka pa ng bansa, ay alam mo ba yun? Kasi ang nag-update noon sa mga OFWs, yung PIDOS, ay nasa labas ka ng bansa, alam mo ba yun? Siyempre hindi. Kaya dapat, mapa-first timer, ex-abroad, lumaan ka pa rin ng PIDOS. Okay? Kasi napakalaga ng PIDOS. Ngayon, Mr. Shah, bakit ano ba talaga mayroon? Lagi ko sinasabi, pag ikaw OFW, dapat ihanda mo ang sarili mo. Ihanda mo ang sarili mo. Alamin mo ang pinasukan mo. Lalo na ngayon. No? Ano ba? Alamin mo ang pinasukan mo. Hindi madali ang pagiging buhay OFWs. Sabi ng karamihan, hindi lang sobrang hirap, sobrang sakit, pero sa kaduluduluhan naman nun, sobrang sarap naman. Kasi siya, ganun ba? Yes. Lalo na, pagdating mo sa labas sa bansa, magtataka ka, akala ko, okay ako. Pagdating dito, yung pala hindi. Akala ko, yung karanasan ko na gutom sa PIDOS, super hirap na yun. Yung pala mas matindi pa itong dinanas ko ngayon. Ano na lang doon? Diba? Kung di mo kamali mo lang doon, kung problema ka, hindi ka sumunod sa batas doon, pwede kang makasuhan. Lagi kong sinasabi, iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kahit anong bansa ka pupunta, dapat marunong kumakas sa sarili mo. Kalinaw? Bakit? Sa batas, walang exemption. Sinasabi lagi, ignorancia legis, nihil is kusat. Ang ibig sabihin, no? Anong ibig sabihin? Ignorance of the law excuses no one. Kung nagkaroon ka ng violation, managot ka. Hindi mo pwede sabihin na, wala akong alam kasi ganito lang ako. Ay, bakit dumanda pa ng PIDOS? Sinabi na sa PIDOS, naging itong gagawin mo. Hindi mo pala alam, hindi mo sinunod. Kaya pagdating ng problema, at ang problema walang pinipili. Walang pinipili. Ano bang occupation mo? Profession? Position? Pag talagang may problema talaga yun. No? Kaya dapat ihanda mo ang sarili mo. Walang pinipili. Kasi, pareho lang kayo natin OFWs. Kung ang problema walang pinipili, dapat mapasababa ka ng posisyon, mas taas man, pantay din ang pagtingin natin sa kapwa natin. No? Wow. Kaya ang trabaho niya, no, janitor, no, tagalinis ng ano doon, watch yan. Sabihin mo, yan, bayani yan. Diba? Hindi lang ako bayani. Pati yan, bayani yan. Yung nasiraan ng bait doon, ang dami, pag-alagala, nawalang kain. Bayani yan. Bayani yan. Huwag mong naitin. Dapat may maitulong ka. Sabihin mo, ano ba problema mo? Sa pag-approach, maayos na approach. Kung nakita mo Pilipino, may problema, huwag mong lapitan, sabihin mo, anong problema mo? Maayos. Anong problema mo? Baka may maitulong ako sa iyo. Ganun lang simple. No? Dapat maayos ang approach. Kasi bakit? Lahat kayo ay mga bayani. Ha? Sabi ni ba, bayani pala ako. So maniwala ka ba, sir? Na ikaw ay bayani? Maniwala ka ba, sir? Ha? First time, eh? First time. Hindi. Naniwala ka ba? Hindi na ipaliwala nila, sir mo. Nandiyo mo na.
Sir, nagiging bayani ka. Bakit? Maliit man o malaki ang padala mo. Sa pamagitan ng remittance, magbabayad ka ng tax. Tama? Pag nagbayad ka, saan ipapasok yun? Sa kaba ng bayan. Pag nandoon na sa kaba ng bayan, sino ang nakikinabang? Ha? Politiko. Sino ang nakinabang? Politiko. Yan ang kinakaiinisan ng mga kababayan natin. Kaya yun magtrabaho sa Pilipinas, sa labas sa loob, politiko. Sabi ni isa dito, sir, buhaya ng bayan. Pero kadalasan dito, yan ang sagot, politiko. Takot sa politiko, kaya mag-abroad na lang. No? Okay mo ta? Okay mo ta? Katakutan nyo yung stars. No? So yun, bayani, sir. Kung hindi ka maniwala na kayo ay bayani, pag uwi mo yan ang bahay, maghanap na kayo ng salamin, itinan yung mga mukha sa salamin, sabihin mo, ay, ganito lang pala mukha, bayani. Yan, doon kayo naging bayani. Paglabas yun dyan, hanggang sa labas mamaya, pag may nakita mo parang harang sa daanan nyo, dalawa kayo. Ano yan? Padan! Pag tinanong kayo, bakit? Sabihin mo, bayani to. Yan po ay bayani. Huwag mo ipadaan sa siga. No? Mga bayani po kami. Paano? Kami po ay mga OFWs. Simple. No? Mahinawan lagi ha? Mahinawan tayo sa bansa. Ngayon, Mr. Sean, ano pang dapat gusto namin malaman sa'yo? Magtatanong ako, lahat ba yung kapag